Pag ikaw o ang iyong kapatid ay may nagawang mali sa iyo, lalo na kung kapwa mo mananampalataya, hindi sinabi ni Jesus na iwasan. Hello, hindi rin sinabi ni Jesus na i-block. At hindi lalo sinabi ni Jesus na i-post mo sa Facebook. Nako, sakto to. Pakinggan mo mabuti. Huwag mong ililipat, hindi aksidente na nanood ka ngayon. May gustong mensahe ang Diyos sa iyo ngayong araw na ito. Mateo 18:15 ang sabi dito, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Alam po natin na sa loob ng simbahan, sa pamilya o sa ating mga kaibigan, hindi talaga maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Talagang merong tampuhan, talagang merong pagtatalo. May mga pagkakataon na sasaktan tayo at may pagkakataon din na tayo mismo ang nakakasakit. Pero bilang mga tagasunod ni Kristo, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano natin dapat i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Gusto kong bigyan ng title ito, ayusin bago palakihin. Iyon, nako. Sabihin mo sa katabi mo, umayos na tayo. Ayan. Unang-una palagi nating tandaan, lumapit, hindi iiwasan. Pag ikaw o ang iyong kapatid ay may nagawang mali sa iyo, lalo na kung kapwa mo mananampalataya, lalo na kung kasambahay mo, kasama mo sa bahay, ang unang utos ni Jesus, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Hindi sinabi ni Jesus na iwasan. Hello, hindi rin sinabi ni Jesus na i-block. At hindi lalo sinabi ni Jesus na i-post mo sa Facebook. Hello, yan. Ang sabi niya, puntahan mo siya kasi madalas sa totoo lang, imbis na ayusin, pinapalaki natin ang sitwasyon. Nagrereklamo tayo sa iba, nagsusumbong agad tayo sa pastor o leader, o kaya ipinapakita natin sa kanila na galit tayo at gusto mong ipamukha sa kanya, galit ako sa iyo. Hindi ko yan kakausapin. Iiwasan ko yan. Alam nyo, hindi mo kailangang ikalat para mapahiya siya. Dapat ang goal natin, hindi exposure, kundi restoration. Kapag may problema tayo sa isang tao, ang unang step na dapat natin gawin ay private conversation, hindi group chat, hindi chismis, hindi open confrontation. Kaya palagi pag nasamaan ka ng loob, alam nyo yung dapat gawin? Manalangin. Huwag nating unahin yung galit natin. Huwag nating unahin yung ating emosyon. Kasi sa totoo lang, naipanalo mo nga yung damdamin mo, pero sa totoo lang, pagkatapos ng confrontation, alin sa dalawa, hindi ka na magsisimba o kaya naman, hindi na siya magsisimba. Hello, huwag nating unahin yung galit. Meron nga tayong kanta, di ba? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Palagi dapat ang reason ng pakikipag-usap ay para magkasundo, hindi para maipanalo at maipamukha sa kanya na may kasalanan siyang malaki. Kaya tayo makikipag-usap para maibalik natin ang pagkakapatiran, maibalik natin yung lumang relasyon na sinira ng sitwasyon, maibalik natin yung init ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon ay maipasa natin sa ating mga kapatiran. Alam nyo, ang tawag dito, reconciliation. Hindi mo lang siya pinagsabihan, ibinalik mo siya sa relasyon nyo bilang magkapatid sa pananampalataya at sa totoo lang, ang tunay na tagumpay ay hindi kapag nagkakaalaman ng katotohanan. Ang tunay na tagumpay ay nagkakaayusan, nagkakasundo. Kumusta ka na? Sapul ka ba sa ating pinag-uusapan ngayon? May iniiwasan ka ba ngayon na dapat mong kausapin? Tandaan natin, ang layunin dapat ng isang mananampalataya ay maayos ang gusot, hindi lalong masira.